Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Welcamia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada. Para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayong umaga, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. It's Monday morning at samahan po ninyo ako mga kapatid sa pagsisimula ng ating bagong linggo sa pamamagitan po ng pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos. Magandang umaga po Ate Ading Hinido, Ate Vanji Magnaye, Kumaring Ami Santos, Kuya Rodante Kerubin, Ate Evangeline Aliliran, welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Good morning, Dondon de Lima. Samahan po ninyo ako sa talata, matatagpuan po ito in the book of Matthew chapter 19 verses 16 hanggang 26. Ganito po ang mababasa. Just then a man came up to Jesus and asked, "Teacher, what good thing must I do to get eternal life?" "Why do you ask me about what is good?" Jesus replied. "There is no one who is good. If you want to enter life, keep the commandments." "Which ones?" he inquired. Jesus replied, "You shall not murder, you shall not commit adultery, you shall not steal, you shall not give false testimony, honor your father and mother, and love your neighbor as yourself." "All this I have kept," the young man said. "What do I still lack?" Jesus answered, "If you want to be perfect, go sell your possession and give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then come, follow me." When the young man heard this, he went away sad because he had great wealth. Then Jesus said to his disciples, "Truly I tell you, it is hard for someone who is rich to enter the kingdom of heaven. Again I tell you, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for someone who is rich to enter the kingdom of God." When the disciples heard this, they were greatly astonished and asked, "Who then can be saved?" Jesus looked at them and said, "With man this is impossible, but with God all things are possible." Pagpalain ng Panginoon ang pagkabasang ito ng banal na salita na atin pong pagbubulayan. Ito pong katagang binanggit ko sa huling bahagi ng verse ay popular na popular, especially among Pentecostal denominations. At sa mga pastor na paboritong gamitin ito para patunayan na yung mga kapritsyo natin sa buhay, yung mga kahilingan natin sa buhay, o anumang mga gusto nating mangyari sa buhay, ay posible sa Diyos. Kahit na yung mga bagay na imposible sa ating pananaw, katulad ng pagbuhay ng patay, o kaya pagpapagaling sa matinding karamdaman, o kaya pagkakaroon ng mga magagarang sasakyan, magandang bahay, patungan mo lang ng kamay, at i-declare mo yung katagang, "With God, all things are possible, it can happen." Ito po yung kanilang paniniwala at konteksto sa talatang ito. Pero mga kapatid, gusto ko pong sa umagang ito, aralin natin at pagbulay-bulayan. Ano nga po ba ang ibig sabihin ng katagang "with God, all things are possible"? Hinango po ito sa Matthew chapter 19 na meron pong magandang mensaheng atin pong matututunan. Maaalala po natin, no? We can recount how a rich man asked the Lord, and he called the Lord teacher. Kapag sinabing guro, ibig sabihin, puno ito ng karunungan at meron kang bagay na matututunan sa kanya. Hindi ko po alam how you look at the Lord Jesus on your own personal perspective. Minsan po, they look at Jesus as something or somebody who can provide all things for them, like a genie in a bottle. Maraming mga Kristiyano ang ganun ang tingin sa Panginoon. Jesus is the one who can provide all things in life. Lahat ng kapritsyo, lahat ng hilig, lahat ng gusto. May mga tao naman na tinitingnan ng Panginoong Hesukristo bilang tagapagligtas, na kapag sila ay namatay dahil sa ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, magmamana sila ng langit at buhay na walang hanggan. Iba-iba tayo ng pananaw sa Panginoong Hesukristo kung sino siya sa ating mga buhay. Nang tinanong nga
ng Panginoon ang mga alagad. Ang sabi ng Panginoong Hesukristo, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Sino daw ako? At sabi ng ni Pedro, kayo daw ho ay propeta. Kayo daw po ay si Elias. Kayo daw po ay isang propeta of the old. Pero sumagot ang Panginoon, sabi sa kanya, para sa inyo, sino naman ako? Who am I to you? Sumagot si Pedro, sabi niya, you are the Christ, the Son of the living God. So yun yung pananaw niya. Yun yung kanyang pagkakilala sa Panginoon. Personally, kinikilala niya na ikaw ang Kristo, ang anak na bugtong ng Diyos. So ngayon mga kapatid, kukumustahin ko kayo. Sa inyong pananaw, sino si Jesus sa inyo? Kasi itong lalaking ito na mayaman, he looked at Jesus as a teacher. Somebody who can give him information, somebody who can teach him about life. Magandang pananaw, hindi po ba? Kasi minsan ito yung nakakaligtaan natin sa Panginoon Tinitingnan natin si Jesus bilang isang sagot sa lahat ng problema natin sa buhay. Nalilimutan natin siya'y guro at tagapagturo sa mga prinsipyo ng buhay na ating dapat matutunan. Kung merong isang bagay na gusto ko sa lalaking ito na nag-inquire sa Panginoon, ay ang the way he approached the Lord. He considered him as a teacher. And we need to do that as well. Kasi if we consider the Lord as a teacher of our life, then we will always go to Him, asking Him to teach us. Asking Him and inquire things about life. Hindi masama yon. Kung may kailangan ka sa buhay, tanungin mo Panginoon sa kanyang mga salita at prinsipyo sa Biblia. Kung meron ka kailangang planuhin, ask the Lord about anything in the scripture in regards to what He will say to it. Ganun po yan, hindi po ba? Makakaiwas tayo sa malalaking mga pagkakamali ng buhay kung lagi natin siyang kukonsultahin bilang guro. Yun po yung unang lesson na gusto kong makita nyo sa bagay na ito. Pangalawa, makikita po natin itong mayamang ito, the rich man claimed he had kept the law. Ang inquiry niya, ano bang kailangan kong gawin? What shall I do? Po, ang sabi ng lalaki, Teacher, what good things must I do to get eternal life? Anong mabuting bagay ang pwede kong gawin para makamit ang buhay na walang hanggan? Mga kapatid, ang tanong ng lalaking ito ay tungkol sa kaligtasan ng kanyang buhay. Tungkol sa kaligtasan ng kanyang espiritual kasi eternal ang pinag-uusapan. So Jesus answered, if you want to be perfect, go and sell your possession and give it to the poor. So sinabi ng lalaki, masunurin naman ako, sinusunod ko ang mga utos, sinunod ko lahat yung kautusan, ano pa ang kailangan ko? And the Lord said, go sell your possession, give to the poor, and you will have treasure in heaven. Then follow me. That can be seen on verse 21. So ito pong sagot ng Panginoon Hesukristo when in regards to perfection was very startling. Even to the disciples, na narinig yung conversation. When they asked about it, He said, with man, this is impossible, but with God, all things are possible. Huwag niyo pong kakalimutan mga kapatid na ang konteksto ng pag-uusap ay hindi ang kaimposiblihan ng camel na pumasok sa butas ng karayom. Most preacher probably na maririnig nyo tungkol sa bagay na ito will explain more on the impossibility of a camel entering a hole on the needle. Posible ho ba yun? Hindi ho yun kailanman posible. Yun po ay imposible. Pero may mga preacher kayo na maririnig na sasabing, hindi literal na camel hole yan. Hindi literal yan na butas ng karayom. May mga illustration pa sasabihin sa Israel meron ikang daan na kung tawagin ay eye of the needle. Wala pong pruweba yon. Wala po yung basihan. Sabi lang po yun ng mga historian, ng mga preacher, para bigyang katwiran na posible na ang isang camel ay pumasok sa butas ng karayom. Gusto ko pong sabihin sa inyo, that is impossible. Literally not possible.
At dito po mga kapatid, ito po ang argumento. Hindi po yung posibilidad ng pagpasok ng camel ang dapat nating pag-usapan, kundi ang konteksto po ng pinanggalingan ng tanong ng lalaking ito. At ang tanong ng lalaking ito ay nagsimula doon sa paghahangad ng lalaki ng kaligtasan. Ito po yung context of the verses. Salvation are the theme of the passage. Kaligtasan. Naghahangad ng kaligtasan yung lalaki. At anong dapat gawin para maligtas? Imposible ang sabi ng Panginoon. Para sa tao, imposibleng maligtas. Walang pwedeng gawin ng tao para maligtas. Para kang dumaan sa butas ng karayom. That is how impossibility it is. That is how impossible it is. Minsan po ang napagtutuunan ng pansin ay yung mayaman. Yung pong pagiging mayaman ng lalaking ito ay produkto na lamang. It so happened na mayaman siya. Pero mayaman o mahirap, ito po'y tanong, ito po'y question, ito po'y usapin. Ang kaligtasan ay usapin sa buhay ng tao na ang tanging solusyon ay ang Diyos. Ang kaligtasan ay issue sa buhay ng tao na ang tanging makasasagot ay ang Diyos. Para sa tao, kay mayaman, kay mahirap, kay may pera o wala, imposible tayong maligtas sa pamamagitan ng mga bagay na gusto nating gawin at sagutin sa ating buhay. Katulad ito ng pagpasok ng camel sa butas ng karayom. Sino ang maligtas? Wala. Nobody and none can be saved by his own ability, effort, at kung ano-ano pa. These things, take note of this. Ang sabi ng Panginoon, with man, these things is impossible. With man, this is impossible. And Jesus looked at them and he said, this is impossible with man, but with God, all things are possible. Hindi lang po pinakita ng Panginoong Jesucristo rito ang kapangyarihan ng Diyos na gawin ang lahat ng bagay. Hindi lang ipinakita ng Panginoong Jesus dito ang kapangyarihang gawing posible ang anumang imposible. Pero gustong patunayan ng Panginoong Jesucristo ang isang katotohanang doktrina when it comes to salvation. Salvation is only of God. Because it is impossible for man to be saved without God. Amen? Yun po yung gustong patunayan dito. So, ang meaning po nito mga kapatid, health and wealth are pointless without an eternal relationship with God. Whatever you have right now are pointless without God in your life. The rich man's material treasure were a barrier between him and his salvation. Hence, Christ's invitation to follow him in Matthew 19:21 is something to prove that without God's power and God's ability to put a faith in the heart of man, all man are heading towards damnation. It is only through the power of God that we will be saved. Our own path will not lead us to heaven. Only the path that Christ made for us will. Itong rich young ruler did everything he could to earn eternal life, but it wasn't enough. It wasn't good enough. It is only through God's grace that can one receive eternal life. Amen? Ang linaw-linaw niya mga kapatid. Ang mga talatang ito'y magsasabit, magpapatunay na salvation is only possible through God's power. Salvation for eternity with the Father is the best gift. A way of God's love and grace for people to be saved. Yet there are other ways na pinagpipilitan ng tao, at ang ways na ito is not the ways of the Lord.
Amen po ba doon? Alam niyo po sa Bible, napakarami naman na mga bagay na na-accomplish ang Diyos na imposible. No, things impossible with men, and yet those things were proven by God to show that He is capable of making it possible. Throughout the Bible, God's people accomplish unfathomable task. Marami pong mga tao sa Biblia na kahanga-hanga na nagawa nila ang maraming mga kamanghamanghang bagay. Katulad halimbawa ni Moses, kinausap ang bato at sa bato lumabas ang tubig. Exodus 17. Yung mga babaeng barren, mga baog, yung mga baog ay pwedeng mag-anak. Imposible po yun, pero sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, nangyari po ang mga bagay na ito. Si Sarah, si Elizabeth, si Virgin Mary gave birth to the Son of God. Sa Luke 1:26, si Esther nailigtas ang buong Jewish nation at ang kanyang mga kamag-anak sa pamamagitan ng kamatayan in the book of Esther chapter 3 hanggang chapter 9. Si Moses, si Esther, si Sarah, si Elizabeth, si Mary understood nothing is beyond the power of God. All of those things are impossible with men, but with God, it is possible. So, makikita po natin mga kapatid, God will defeat our physical enemies, but also conquers the ones we cannot see. Ang pagtatagumpay natin sa ating mga kaaway ay pagtatagumpay natin dahil merong kamay na kumikilos para sa ating pagtatagumpay. At iyon ay biyaya. Biyaya yun ng Diyos. Kaya po naniniwala ako na there is no disease, no addiction, no demon, no bad habit, no fault, no vices, no weakness, no temper, no moodiness, no pride, no self-pity, no strife, no jealousy, no perversion, no greed, no laziness that Christ will not overcome as the enemy of His honor. Kaya kung matagal ka nang nananalangin para sa pagbabago ng buhay ng isang tao, huwag kang tumigil. Kung matagal ka nang nananalangin para sa mga problema mo sa buhay katulad ng adiksyon, o kung anumang bad habit yan, o kung anumang disease na meron ka, kung anumang kahinaan yan, kung anumang lack of temper, or moodiness, or pride, huwag mong kakalimutan. Kung imposible man yan sa iyong paningin, sa Diyos hindi yan imposible. Kagaya po nangyari kay Job. Si Job was a man of God. Job is like a man like us. God allowed him to lose everything. But the Almighty was able to do in Job's life what was impossible by human effort. May mga bagay na ipinakikita ang Biblia that only God can accomplish anything worth accomplishing. Amen? Alam niyo po, 3 bagay ang pwede ko pong ibigay sa inyo sa umagang ito in regards to the impossibility of things that God can do. Halimbawa, ang gusto ko pong makita natin una, God, by His power, o the power of God to accomplish, how can I say that? I-rephrase ko po. Power to accomplish the impossible comes from God. So, yun po, naitama na natin. The power to accomplish the impossible comes from God. At first, one might credit the main characters in the stories and their victories from their power. Like Moses, like Abraham, like Sarah, like Elizabeth. Yung mga taong ito, parang kung titingnan po natin, na-accomplish nila ang lahat ng mga bagay na kanilang na-accomplish dahil sa kanilang power. Pero if we're going to look closely sa kanilang mga kasaysayan, lahat ng nangyari ay kapangyarihan at pagkilos ng Diyos. God never calls us to any kingdom responsibility we are capable of pulling off on our own. Tandaan niyo yan. Hindi kailanman tatawagin ka ng Diyos sa kanyang kaharian at ang responsibilidad nito kung kaya mo. Kasi kung kaya mo rin lang, bahala ka na niya, kaya mo naman yan eh.
Alam ng Diyos na wala tayong kakayahan. Alam ng Diyos ang ating mga kahinaan. At gustong patunayan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kahinaan na merong kapangyarihang kumikilos sa likod natin. At iyon ay siya. Kaya kung titingnan po ninyo, si Gideon ay mighty, pero sa kabila ni Gideon at ng kanyang 300 na tao, ay ang kapangyarihan ng Diyos. Oo, si David ay maalam, matalino, mahusay, pero sa likod ni David ay ang Diyos. Sa likod ng pagtatagumpay ng mga taong ito, kay Elias, sa mga disipulo, sa kanilang kapangyarihang magpagaling ng mga karamdaman, ay ang Diyos. So, power to accomplish the impossible comes from God. Kaya it is not the man who are doing the miracle, but it is God who are performing the miracle behind the man. Dapat po natin itong tandaan. With God, all things are possible. Kaya kung may mga nangyayari man ngayon sa buhay ng bawat isa sa atin, tandaan na ang credit nito lagi ay ang Diyos. Ito po'y magandang paalala sa mga nagtatagumpay na ministeryo. Minsan po, kapag lumalago ang ministeryo, nakikita natin na dahil kay pastor, sa galing ni pastor, huwag natin kakalimutan, sa likod ng mga bagay na ito ay ang kapangyarihan ng Diyos. We will be celebrating, as a church in Winnipeg, we will be celebrating our 9th year. Awa po ng Diyos, marami pong mabuting bagay na ginawa ang Diyos sa 9 na taon ng Winnipeg Unida. Pero all things were made possible. Not because of me, not because of Pastor Webb, not because of my council leaders, but the possibility came from the power of God. Kasi po kami, ang Winnipeg Unida, ay ang isa rin sa tumanggap ng mga akusasyong imposible ang mga bagay na inyong gagawin, pero yung mga imposibleng yon ay ginawa ng Diyos na posible dahil ang kumilos ay kamay ng Diyos. Tandaan po ninyo mga kapatid, kapag ang isang bagay na sinisimulan o gagawin ay bunga lang ng rebelyon, it will die a natural death. Kapag ang isang gawain na sinisimulan ay hindi para sa Diyos at hindi galing sa Diyos, magbilang kayo ng 1-2 taon, it will die a natural death. Pero kung ito'y sa Diyos at binigyan ng kapangyarihan ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos dahil may gustong gawin ng Diyos, umasa po kayo, pagtatagumpayin ito ng Diyos. Kung ito man ay imposible sa paningin ng tao, ito ay posible sa kamay ng Diyos. For with God, nothing is impossible. Pangalawang bagay na gusto kong makita natin, the impossible is accomplished for God's glory. Bakit pinagtatagumpay ng Diyos ang isang bagay? The Lord is particular about how and where He demonstrate that power. None of these feats was gratus, ginawa ng Diyos haphazard for the intention only of blessing the man. Lahat po ng ginagawa ng Diyos sa anak ng Diyos, even the blessings, were made in order for God to be glorified. God brought forth life-giving water. God saved lives. God created life. All things are possible, but only some things are profitable in God's economy. Because God is most glorified by bringing an event to pass which seems impossible, demonstrating that only His power is sufficient. Tandaan po ninyo mga kapatid, nothing teaches us prayerful dependence like the desperation that comes from being assigned to do what you cannot do without God. Ulitin ko po, maganda to sa Tagalog eh. Walang makapagbibigay at makapagtuturo sa atin ng pagtitiwala at total dependence sa Diyos
kung hindi ang mabigyan ka ng isang trabaho na wala kang kakayahang gawin. Naalala niyo po ba yung first day of work? Yung unang araw niyo sa trabaho, na-hired kayo. Hindi niyo naman alam paano yung pasikot-sikot sa trabahong yon. Wala pa kayong knowledge about dun sa work na yon. Ano pong unang niyo ginagawa? Di ho ba habang papunta sa trabaho, ano ginagawa niyo? Panayang dasal ninyo. Kasi hindi niyo alam kung anong inyong gagawin. Ganun po mga kapatid, ang naituturo ng mga bagay na hindi natin alam. It will give us the desire to be fully dependent on Him. So the impossible is only accomplished for God's glory. Kaya lagi natin tandaan, pag may mga bagay na hindi mo kayang gawin, isa lang ibig sabihin nun. Ang Diyos ang gagawa nun, at gagawin nyo ng Diyos para ibaba ka at para maluwalhati ang kanyang pangalan. Especially for the leaders of the church. Minsan nga, dinadala tayo ng Diyos doon sa sitwasyon na wala tayong magagawa rito. Kailangan na lang natin ipagkatiwala sa Diyos. At doon po madalas mamamangha kayo sa mga bagay na ginagawa ng Diyos. And I would like to say to you, ang Winnipeg Unida also have some some share of God's blessing. We also have some shares of things that we cannot accomplish without God. Dumating na rin po ang leadership ng Winnipeg Unida sa mga pagkakataong wala tayong magagawa. Ilagay na lang natin sa kamay ng Diyos. At alam niyo po, gusto ko po sabihin sa inyo, every time na gagawin namin ito bilang mga council leaders, namamangha po kami sa mga event na nangyayari sa mga pagkilos ng kamay ng Diyos. At tandaan po natin, nothing teaches us prayerful dependence like the desperation that comes from being assigned to do what you cannot do without God. Pangatlo at panghuli, the impossible is accomplished for our good. Tandaan po ninyo, the impossible are accomplished only for God's glory, but it is only accomplished for our good. Jesus wants follower to experience more than mere survival or material wealth as ends in themselves. Sabi po ng Bible, John 10:10, di ba? Naparito naman ang Diyos, ang anak ng Diyos, hindi lamang para tayo bigyan ng buhay, kundi ng kasaganaan ito. God will make known to me the path of life. In your presence is fullness of joy. In your right hand there are pleasures forever. Psalm 16:11. But then again, at the end of the day, ang conclusion pa rin, all these things are impossible with man. But with God, it is possible. Tinalakay na po natin kanina sa pagsisimula na when it comes to salvation, imposible ito sa tao. At ito ay pwede lang maging posible sa Diyos. Tinalakay ko rin na may mga pangyayari sa buhay natin na imposible sa ating kapangyarihan at imposible sa ating mga karunungan. Pero ang lahat ng ito sa Diyos ay posible. Ano pong itinuturo nito? Walang iba, kundi lahat ng bagay na nangyayari sa buhay natin, dalahin natin sa ating tuhod at isuko natin sa ating Diyos na buhay. Mga kapatid, hindi ko po alam kung ano ang inyong mga kalagayan ngayon. Hindi ko po alam kung ano inyong mga karanasan sa buhay. Hindi ko po alam kung ano mga prayer request ninyo na gusto ninyong sagutin ng Diyos. Gusto ko po sabihin sa inyo, I don't want to discourage you. Kapatid, imposible ang kahilingan mo. Kapatid, wala akong magagawa dyan sa kahilingan mo. At kung ano man yung pinagdadaanan mo, ito ang bad news. It is impossible. But the good news is, with God, nothing is impossible. Amen? Sana po naging pagpapala sa inyo ang mensaheng ito. Sana po nabigyan tayo ng pagkakataon na mag-reflect. Ipinakikita lang po ng Panginoon sa mga talata na ating pinag-aaralan na ang tao ay limitado. Ikaw ay limitado. Ako ay limitado. Tayong lahat ay may limitasyon.
Pero sa Diyos, walang limitasyon. He can do whatever He want. Kung sa oras na ito, bawiin ang buhay ng iyong lingkod sa harapan ng camera, wala akong magagawa. Anybody. Nothing. You can do nothing. Lahat ng bagay sa buhay natin, biyaya. Kahit anong iwas mo, ang COVID, isang virus na pwedeng lumusot kahit sa face mask, sa face shield. But with God, kahit yung mga nakontrak na ng virus, ay posible na magkaroon ng kagalingan para maluwalhati ang kanyang kapangyarihan. Yeah, there are some things that is impossible with men, but with God, it is possible. And the purpose, it is to accomplish His good in our lives and for His glory, and the intention is for God to always be manifested in the lives of those whom He called to be His sons and daughters. Amen? Manalangin po tayo, mga kapatid. Amang Diyos na makapangyarihan, lubos po ang aming pasasalamat sa patuloy na pagsagot sa mga panalangin ng aming mga buhay, ang patuloy na pagsama mo po sa aming mga pangangailangan, kahit gaano po kaimposible ang mga bagay na ito, sa mga kamay mo po inilalagay namin at inihingi po namin ng panalangin. Patunayan mo, gaya po ng iyong sinabi sa iyong mga salita, wala pong imposible sa iyo. Panginoon, narito po ang ilan sa mga nais naming idulog. Lumalapit po kami sa iyo para sa patuloy na paghipo mo sa buhay ng mga magulang ni Ate Laila Lontok, si Tatay Nesto at si Nanay Elisa. Sa iyong mga kamay po namin sila inilalagay at umaasa po kami ng imposible sa paningin ng tao, ito po ay posible sa iyo. Patuloy po kami dumudulog para kay Ate Ellen at kay Ate Evelyn Advincula. Patuloy pong pagpapala ng kagalingan ang ipagkaloob mo po sa kanila. Lumalapit po kami, Panginoon, patuloy na kalakasan at pag-iingat sa sambahayan ni Ate Mirna Sinfuente. Dinudulog po namin ang aming Pastor John Ocol, ang sambahayan po ni Ate Heidi Mejia, ang sambahayan po ng mga kwadra, si Tatay Clarito at si Kuya Egay. Patuloy na pagpapala mo po, Panginoon, kay Kakang Lole Atanasio, ang sambahayan po ng mga Paredes, Tita Tessie, Tita May at Tito M.A., ang patuloy pong paglakas ni kapatid na O.G. Ramos, si Ate Mayet Rodriguez, si kapatid na Debbie Bernabe, si aking pong may bahay na si Dang, patuloy pong pagpapala, si Lolo Abe, si Jules Masalunga, si Tatay David Marasigan, si Kuya Bobby Marasigan, si Nanay Puste, si Nanay Tateng, si Nanay Elong, si Nanay Engay, si Nanay Honor, si Nanay Elisa, si Nanay Lolit Roberto, si Ate Iyeng, si Nanay Iyeng, si Tatay Bitoy at Nanay Anchang Rodriguez, si Kuya Ikoy at si Ate Igaying Ramos, ang pamilya po ng mga Silya, lalo na po si Tatay Eleno at si Nanay Pasing sa kalungkutan sa pagpanaw ni Ate Galo. Patuloy pong pagpapala kay Tatay Conrado at Ate Nita Hinido, si Tatay Omar at Nanay Dadeng Garcia, si Ate Lita Cadabedo, si Ate LV Paredes, si Kuya Pedoy de Castro at ang kanilang nanay na si Nanay Hema de Castro. Patuloy na pagkilos mo sa buhay ni Uncle Urong at ni Auntie Huli, si Ate Tess Asturias at ang kanyang sambahayan. Patuloy mo pong pagpalain, Panginoon, si kapatid na Tess Manuel, si kapatid na Mirna Gonzales, ang pagsama mo sa buhay ni Ariana na anak ni Lee Asturias Hodril, ang tuhod po ni Ate Maricruz, ang pamangking si Felix ni kapatid na Bert Castillo, ang Kuya Boyet Sanchez, si Sidluc Reyes, at ang patuloy na pagpapala mo sa sambahayan ni Ate Evelyn Cameros at ni Kuya Ben at ang kanilang anak na si Chris. Ang patuloy na pagkilos mo sa buhay ni Nanay Felina Alberto, ang anak, manugang at apo ni Ate Tete Silya, si Nanay Ason Advincula Alcantara,
at ang patuloy na pagpapala mo sa pamilya ni Alexa Malavega sa pagpanaw ng kanyang ina. Patuloy mong pagpalain ang sambahayan ni Marjorie Almasar at patuloy na ingatan ang pamilya Enriquez, si Mariby, si Maricar, si Atinene. Patuloy na kalakasan kay Nanay Oling Purifikasyon at ang mga pagpapala sa sambahayan ni Alin Trinidad at ang kanyang kalusugan, ang Pastor Edo Samaniego sa patuloy na sakit na insomnia, patuloy mo siyang bigyan ng masarap na pagtulog at ikaw po ang siyang sumama sa kanya, ganun din ang kapatid na Sani Tibayan at si Lulu at Vincula at ang kanyang pamilya. Ang patuloy pong kaaliwan, Panginoon, ay pagkaloob mo sa sambahayan ni Mamay. Ikaw po ang magbigay ng aliw sa pagpanaw ng kanyang ama. Ikaw po, Panginoon, ang amin pong kaaliwan, yung mga bagay na imposible para sa amin, lahat po ng ito ay posible sa iyo. May mga kapatid po akong hindi nabanggit ang kanilang mga pangalan, hindi ko po alam yung mga pangyayari sa mga buhay-buhay, but we are so grateful, Lord, at ikaw po ang siyang kumikilos. Patuloy din pong kalakasan kay Rebreb sa kanyang nangyaring bicycle accident kahapon. Ikaw po yung magpagaling ng ilang sugat na kanyang natamo at patuloy po na ikaw ang magpaalaala na may mga bagay, Panginoon, na itinuturo ka sa bawat pangyayaring ito ng buhay. Pagpalain mo po ang aking sambahayan, ang aking mga anak. Ingatan mo po sila at ilayo sa mga hindi mabuting pangyayari. Ang amin pong mga mahal sa buhay sa Pilipinas, ikaw rin po ang magpala at mag-ingat sa bawat isa sa kanila. Lord, narinig mo po ang mga panalangin ito at batid namin na may mga bagay na hindi namin nababanggit ng aming labi, pero pangako mo po, Panginoon, hindi pa man namin ito nasasambit, alam mo na ang lahat ng ito. At ito po ang aming pinangahawakan. Maraming salamat sa iyo po, Ama, ang lahat ng papuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Ito po ang aming dalangin. Amen and amen. Mga kapatid, please continue to uphold our beloved workers here in Canada, ang mga manggagawa. Ang Pastor John Ocol, patuloy po natin siya ipanalangin. Ang Pastor Alvin Kawili, alam niyo po, na-compromise yung kanila pong trabaho at ayoko na pong elaborate, pero let us continue to hold in our prayer maging si Pastor Alvin Kawili ng Grand Prairie. Pastor John Ocol, ang Pastor Ruben Del Rosario, Pastor Darrell Paredes, Pastor Jay Gayas, Pastor Jason Abraham, Pastor El Capillar, Pastor Raymond Makatumpag, lahat po kaming inyong mga manggagawa dito sa Canada. Patuloy niyo po kaming ipanalangin. Magandang araw, kapatid na Lilia Esnor, kapatid na Maricar Enriquez, Kuya Rodante Kerubin, kapatid na Lani Tulagan, pagpalain kayo ng Panginoon. Ate Ellen Gonzales at Kuya Monching, pagpalain po kayo. Kuya Dol Paredes, magandang umaga po sa inyo. Ate Evelyn Cameros, kapatid na Paz Perez, magandang araw po. Kapatid na Boy Ritis, kapatid, magandang umaga sa inyo. Ngayon ko lang po nabasa ang inyong pangalan. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. I hope kayo po ay napagpala ng mensaheng ito. Magandang umaga po, Kuya Sani Tibayan. Magandang araw at sana po pagkalooban kayo ng Diyos ang masarap na pagtulog. Kuya David Sarte Manipol, good morning. Ate Ditas Lara and Kuya Vic, pagpalain kayo ng Panginoon. Okay na, si Reb po, si Reb. Hindi po si Ru. Okay na po si Reb. Magandang araw po, Argelica Esguera. Ayan. Ngayon ko lang din nakita itong si Argelica. Welcome sa Tinig ng Pag-asa. Maribik Masalunga Miskibas, magandang araw sa iyo. Pagpalain kayo ng Panginoon. At sana ay patuloy na makaranas kayo ng mga biyaya ng Panginoon. Kapatid na Noel Lapus, magandang araw. Talagang pinatatagal yung ating Luncheon Fellowship, Kuya Noel. Isang araw, magkakaroon din tayo ng pagsasama-sama. Palipasin lang natin tong COVID na ito. Mariby Enriquez Frias, Ate Mirna Narciso, ayan, isasama po natin, kapatid na Joel Tarasina. Ayan.
sasama ko po. Akin pong isinusulat para natatandaan. Ayan. Ate Nelia Ramos, magandang araw po sa inyo. Ate Agi Victa, kapatid na Evangeline Aliliran, si Ate Tete Silya, Ate Evelyn Cameros, Ate Leslie Tamundong, magandang araw po sa inyo. Kapatid na Miriam Galvan, at tama, sabi ni Kuya Noel Lapus, kahit bottomless may limitation, pero sa Diyos limitless, kahit ano. Amen. Ate Nery Cabral, magandang araw po sa inyo. Ate LV Paredes, Eric Advincula, magandang araw. Kapatid na Joy Reyes, magandang araw po sa inyo. Sabi po ni Ate Ellen Gonzales, purihin po ang Panginoon, okay na po ang aking kalusugan. Pati po si Ate Evelyn, may panlasa na at pangamoy. Amen, praise the Lord. Yan po ay unti-unti na pong makaka-recover, makakabalik na. Sally Ramos, thank you for always including us in your prayers. Ayan, magandang araw sa inyong lahat. Ate Delia Magkawas and Kuya Ban, magandang araw po. Nanay Belen Olaes. Ayan. Si Angelica po ay apo ng Inang Densya. Apo ng Inang Densya, pinsan ko. Pinsan ko po si Angelica. Ayan. Ate Tetey, anak ko po, pastor si Angelica at Angelic. Ayon. Si Ate Tetey ay lumalabas na tiyahin ko, pinsan ko si Angelica at si Angelic sa Inang Densya. Pero pagdating sa Kakang Matsyas, magpinsang kami ni Ate Tetey, pamangkin ko si Angelica at si Angelic. Yan. Kasi po ang nanay at ang tatay ay pwedeng tiyo at pwede kong lola. Ayan. Mga kapatid, ito po, gusto ko lang pong makiusap sa inyo. Sa September 20 ay mag-a-anniversary po ang Winnipeg Unida. Anniversary po ng Winnipeg Unida. At ang tinig ng pag-asa na inyo pong pinapanood on a regular basis ay naging malaking parte ng ministeryo ng Winnipeg Unida. So makikiusap po ako sa inyo. Pwede po ba na sa Messenger, total lahat kayo, friends ko sa Messenger, pwede po ba na magbigay kayo ng kapirasong video greetings or video sa Messenger, kasi sa Messenger po kapraso lang pwede niyo i-send na video dun mag-video greetings lang po kayo sa Winnipeg Unida. Gusto ko po nakikita kayo, ano po, pakilala lang po kayo. Halimbawa, ako po si Ellen Gonzales, nagpapasalamat po ako sa ministeryo ng Tinig ng Pag-asa ng Winnipeg Unida Christian Church. Something like that. No? At ang gagawin ko po, pagsasama-samahin ko po yung video clips na yon at ipapalabas po natin ito sa anniversary ng Winnipeg Unida. Bilang pagkilala na ang Tinig ng Pag-asa ay nagagamit din bilang instrumento ng Diyos sa pagpapahayag ng kanyang mensahe. Anybody can share. No, kayo po, no? So ini-encourage ko po kayo. Please, kapraso lang po, kapraso. Pagsasama-samahin po natin 'yan at gagawin po natin 'yan bilang isang bahagi ng amin pong anniversary celebration. Kaya pwede na po kayong magpadala kahit bukas po. Magpadala na po kayo. Kung pinagpala po kayo ng Tinig ng Pag-asa, huwag niyo pong kalimutang magpakilala para mailagay po natin pangalan nyo. Magpakilala po muna kayo kung taga saan po kayo, anong simbahan po kayo. Ano po? Tapos para po makita lang ng inyong lingkod, personally, ng inyong lingkod, kung hanggang saan na pong inabot ng Tinig ng Pag-asa. At ito po mga kapatid ay in appreciation of God's grace. Kasi siguro po kung nasa Pilipinas ako, baka hindi ko po nagawa itong ministeryong ito Ayan, so pwede kayong makisali mga kapatid, kahit po sino. Pwede po kayong makisali. At gumawa po kayo, kapraso. At sa anniversary po ng Winnipeg Unida, ipe-play po natin yan. Yan, so yan po. Sana po meron po mga magpadala. At ngayon po sisimulan ko ng kolektahin at pagsasama-samahin
para po meron po tayo. Yun po yung portion ng Tinig ng Pag-asa, pagbati ng mga kapatiran sa iba't ibang parte ng mundo. Ayan. Ito po kasi pamamahayag ng Winnipeg Unida na hindi lang po nakabase dito po sa Winnipeg, kundi sa buong mundo. Sabi ko nga, lagi ko sinasabi kay Dang sa aking may bahay, sabi ko, mahal, hindi lang naman Winnipeg Unida ang aking pinaglilingkuran ngayon. Tingin ko nga, mas mahaba yung oras ko sa Tinig ng Pag-asa kasi araw-araw. Yung mga kapatiran ng Winnipeg, noong hindi pa ho nagpa-pandemic, once a week ko lang silang nakikita eh. Yun nga lang, live. Pero ito pong Tinig ng Pag-asa, more or less, naniniwala po ako, kulang-kulang 100 ang followers po nito. Ang members po ng Tinig ng Pag-asa ay mahigit ng 100. Yung pong YouTube, at saka yun pong yung YouTube account po ng Tinig ng Pag-asa, 110 mahigit na. Yan. Pero yun pong Facebook, mahigit na pong 1,000. Kaya po, naiisip-isip ko na kung tutusin, mas marami ang akin pong namiministeryohan sa pamamagitan ng Tinig ng Pag-asa kesa sa Winnipeg Unida. Nakuha niyo po. Nga lang, hindi ko kayo nakikita. Anyways, yan po, Ate Leslie. Sige po, kahit po sino pwedeng magpadala. Kahit po sino. No? At gagawin po natin ang paraan. Basta po, pipilitin ko po na pagsamasamahin ang inyong mga pagbati at ang inyong mga patotoo ng pagpapala ng Diyos sa Tinig ng Pag-asa. By the way, pwede ko na pong i-play, isama yung iba sa Sunday. No, kasi po, month-long celebration po ang month-long celebration po ang amin pong anniversary. Kaya yung pong iba, pwede ko na pong ipahayag at ipakita sa Sunday. Ayan, para po makita na po natin. So, ayan, anybody can join and anybody can send video. Good morning, Darren at Marlet Sakdalan. Ayan, so sabi po ni Ate Joy Reyes, nakaka-bless naman daw po talaga ang message. So maraming pong salamat sa biyaya ng karunungan galing sa Panginoon at dahil nanonood po kayo, inspirasyon po kayo. Kasi po ano naman po yung silbi na salita ako ng salita dito nang wala naman nakikinig. Alam niyo po mga kapatid, sa YouTube pwede rin mag-live. Pwede rin po mag-live sa YouTube. In fact, yung live video sa YouTube, may kita po yun. Pag nakapag-live po kayo sa YouTube at merong ilang nanood, yun, nagkaroon ng advertisement yon, mga kapatid, kumikita po yun. At yun po ay pwede ko rin gawin. Pwede ko rin gawin. Pero sa loob-loob ko, hindi po natin to ginagawa para sa pagkita. Ang ginagawa po natin, kaya po tayo dito nagla-live, ay para po sa kalooban ng Diyos. Minsan na po ako natukso, di ba? Sinabi ko na minsan dito, lilipat na po natin kasi naglolo ko po yung YouTube, yung aking Facebook account. Lilipat na po ako sa YouTube at doon na po ako magla-live. Kasi po pwede po doon eh. Kaya lang hindi nyo po ito makikita. Kung hindi po kayo nag-YouTube, hindi nyo po ito makikita. Kaya dito na lang po sa Facebook, kasi at alam ko na araw-araw naman, halos lahat kayo ay merong Facebook account. So maraming salamat. Alam niyo po, nagkaka-reunion po dito eh. Kasi yung mga kamag-anak ko, nakikita ko po. Mga hindi ko po nakikilala sa Pilipinas. Yan yung mga pamangkin ko po na yan. Sina Angelica pala. Ay hindi ko naman po sila kilala. Pero salamat sa Diyos. Kahit papaano, sa Tinig ng Pag-asa, nagkakilala kami. At nagiging paraan para magpanalanginan at patuloy na magtiwala na ang Diyos ang siyang nakakatugon sa ating mga pangangailangan. So pagpalain po kayo ng Panginoon, mga kapatid. At again, see you tomorrow. Monday na po. Ang Winnipeg, mga kaibigan, ay dumadaan ngayon sa isang masamang panahon. Monday hanggang Tuesday, magiging +3 lang. Take note, +3. That is unbecoming kasi po September pa lang, hindi pa ho dapat ganun na kalamig. Pero kahapon po nalungkot ako kasi yung pong mga mansanas na hinihintay kong mahinog, naglaglagan. Hilaw pa ho, naglaglagan na. Kaya po, wala. Hindi ko po, gusto kong maiyak. Naglaglagan yung
yung mga mansanas. Tapos, yung pong aking anak na si Reb, na bisikleta kahapon kasama ang kanyang kuya. Tapos mga bandang alas 7 ng gabi, tumawag, ayun, na aksidente. Sugod po kami mag-asawa sa hospital, dinala po namin yung bata. Pero awa naman po ng Diyos, naiuwi din po namin kagabi. Meron lang pong ilang sugat. Ito po yung mga bagay na hindi natin inaasahan. Gusto mo man magalit, gusto mo man silang sumbatan, pero ano maitutulong? Hindi po ba? So, yung burst of emotion, siyempre, tatay, nag-aalala ka. Pero, ganun talaga ho eh. Bahagi ng buhay yan. But, I would like to thank the Lord. Okay naman po si Reb. No, si Reb po, hindi si Ru. No, at ngayon po ay, ayun, papahinog. Masakit ang katawan. At, but he's okay. Nag-x-ray, nag-CT scan. Alam niyo po yung nakagandahan dito sa Manitoba eh. Wala hong nising kong binayaran doon sa hospital. At awa naman ng Diyos. No? Okay naman. Pero yun, nabugbog yung katawan. Masakit. Lesson learned. I hope. No? Sana po ay may natutunan siya sa mga bagay na yan. So again, maraming pong salamat sa patuloy ninyong pagsuporta, patuloy ninyong pananalangin. Nalulungkot po ako kasi ang dami pa humbungan ng aking mga halaman. Yung aking harabilya, ang dami pa hong bulaklak. Pero wala ho eh. Malamig na ho yung panahon at medyo kulimlim sa labas. Yun po yung problema namin dito sa Manitoba. Pag talaga hong gusto na magbago ng panahon, wala kami magawa. Kaya nalilate yung aming mga tanim na namumunga pa, wala na ho. Yung ubas po mamaya pipitasin ko na. Papakita ko po sa video natin sa YouTube. Pipitasin ko na po yung ubas. Medyo matamis na po. Kaya lang ho, hindi pa talaga siya yung fully ripe na talagang matamis na. Pero ganun pa man, gagawin lang naman po juice yun. Ibe-blender, kakatasin, at kukunin yung katas. So again, maraming salamat po. Marahaba na kwento ko. Pero ayun po, namimiss ko lang kayo. At pagpalain po kayo ng Panginoon. Salamat po, Ate Tessie Chu. Ayan. So, ingat mga kapatid. See you on Tuesday, tomorrow. Dito rin po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.